Samantala, mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin, walang ligtas basta caught on cam. Magnitude 4.4 na lindol na yumanig sa Northern Luzon, caught on cam. Sa Baguio City, ramdam na ramdam ang malakas na yanig ng lindol. At sa kuwang yan ng CCTV ni na Buddy Molines, makikita ang malakas na pagyanig sa kanilang bahay. Kaya ang kanilang mga gamit naglaglagan sa lakas ng lindol. Saan yung gamit? Caught on cam. Mga estudyanteng nagmamadaling makalikas dahil sa pagyanig ng lindol sa Baguio City High School. At ito'y video ni Edong Carta. Makikita mabilis ang paglabas at paglikas sa mga estudyante. Umabot sa mahigit 7,000 na estudyante ng paaralan ang nagsilabasan sa mga silid-aralan nang mangyari ang lindol. At may ilan pong mga nahimatay. Caught on cam! Paglikas ng mga empleyado ng City Hall ng Baguio City, nagkagulang maraming empleyado at kliyente ng City Hall sa kanilang grounds matapos ang pagyanig sa lugar. Ngayon, paano nga ba masisiguro ang kaligtasan sa mapaminsalang lindol? Para ano yan, magkakasama natin ngayon si Captain Jobert Tolentino Jr., Chief of Training and Response Officer for Disaster and Emergency Responders International. Welcome back, Captain Jobert. Good morning. Thank you, Igan. Thank you. Ito, bigla, naging sunod-sunod po itong lindol, no? Madalas, unang reaksyon ng mga tao, siyempre, magpanik, matakot, tumakbo palabas. Paano po ba magiging kalmado sa mga ganitong sitwasyon? Yan, unang-una, we are celebrating this month the UN International Day of Disaster Risk Reduction. Oh, okay. So, tamang-tama po yung topic natin. Oh. So, para maging kalmado po tayo sa mga ganitong sitwasyon, dapat maging sanay na tayo kung anong gagawin natin pag kami nangyaring ganito. So, paano po tayo magiging sanay sa ganito? Sumali po tayo sa mga drills. Sa mga disaster drills na ginagawa ng ating komunidad, ng ating mga building. Gawing regular yung earthquake drill. Yes po. So, kasi hindi po normal sa atin yung mag-duck, cover, and hold. Ang normal po sa tao ay mag-fight or flight. So, kailangan po natin practicein yung duck, cover, and hold para maging normal na sa atin yon. Okay. At ito, paano kung nasa mataong lugar? Ayan, nakita natin mga video, eskwelahan. Ano bang dapat gawin lalo na kung may banta ng stampede sa mga ganung sitwasyon po? Yan, okay po. So, pagkatapos po ng lindol, pagkatapos ng yanig, yan po yung time na pwede na tayong lumabas. Okay. So, habang lumayanig po, wag po tayong lalabas dahil pwede po tayong malaglagan ng mga mahihinang bagay na nakakabit sa taas. Okay. So, meron po tayong tinatawag na stampede-proof evacuation technique. Paano po yun? Ito po yung habang lumalabas tayo, pag lumalabas po tayo, wag masyadong mabagal, we walk fast, but hindi din po tayo tumatakbo. Kasi pag tumatakbo, pwede tayong... Huwag kang magtutulak, di ba? Opo. Ang gagawin po natin, pag may inabot tayo na tao sa harap natin, ipapatong lang po natin yan. Patong lang po natin yung isang kamay natin, then yung isang kamay pang cover, then maintain lang po yung straight arm. Opo. Then, so, kaya po straight arm yan, para hindi ko po kayo aabutin at hindi nyo rin ako maaabot. Oh, okay. So, paano po pag nag-stampede na? Oo. No? So, from stampede-proof evacuation technique, ang gagawin na po natin is stampede survival technique na po. So, from here, didikit na po tayo kasi maraming tao na po dyan. Yung kamay po natin, pag ganito. Para kahit po ma-push tayo, meron tayong space enough para makahinga po tayo. Yan, wag po nakaganon or wag po yung bumitaw. So, ganun pa rin po. Bend lang po. Kahit na magdikit-dikit tayo. Wag mo yakapin yung nasa unahan mo. Wag din po yakap. Opo, kasi maiipit po tayo, hindi tayo makakahinga. Kung nasa loob ka ng building, habang lumilindol, eto, pinakita natin, ganun din po ang dapat natin tandaan. Opo, habang lumilindol po, again, duck, cover, and hold, kasi ang delikado po dyan ay yung mga babagsak sa atin. Okay. Pag tigil po ng lindol, yun po yung time natin to move out. Kung mababa o mataas ang gusali mo, magkaiba ba yan? Opo, so mas mataas po yung building, mas nararamdaman po natin yung yanig. Okay. At mas kailangan pong sanay tayo kung mas mataas dahil dapat alam po natin lahat ng exits. Okay. Kasi po baka mamaya yung exit na alam natin, hindi na pwede madaanan. Dapat ngayon, wala pang lindol. Tignan nyo na yung mga lamesa sa paligid nyo, matitibay na pwede kayong magkagayin to. Tama po. Mag-duck, cover, and hold, Yan, no? so pag nag-duck, cover, and hold po tayo, usually, ang sinasabi nila, itatago lang yung ulo. Hindi po. Dapat buong katawan. So, pag
nag-cover po tayo, buong katawan ng i-cover natin, then hold. Then, tingnan na yung paligid para alam mo na kung saan ka dadaan pagka tumigil na po Okay, yung tumigil na lindol. Yan. So, pag tigil po ng lindol, lalabas na po tayo, then At we will yung do sinabi that. mo kanina, ayun. Stampede-proof evacuation Kung inabutan technique. naman po ng lindol, labas ng bahay o kaya gusali, ano gagawin namin para safe kami? Yan. So, kung nasa labas na po tayo ng building, Oo. iwasan po natin yung mga gilid ng building. Okay. So, punta po tayo dun sa open area. No? So, pag sinabi po natin open area, dapat wala nang babagsak sa atin. Oo. So, pagka ganito po na malapit kayo sa building, tingnan nyo po kung ano po yung pwedeng Gusto bumagsak. niya mga poste yan, no? Opo, tsaka yung mga aircon po, yung mga billboards. Yan. Madaling bumagsak yun. Opo. Okay. Huling paalala lang po sa ating mga manonood, kapag may lindol, ano po gagawin? Yan, pag may lindol po, again, maging sanay na tayo, magsanay bago pa dumating ang lindol, Atin dito. maging alerto, maging alisto. Huwag maging biktima, magsanay, seryosohin po natin ang mga drills na ginagawa at sumali po tayo para po maging sanay yung ating katawan, maging muscle memory natin. In case dumama ang lindol, ligtas po tayo. Na-miss ko yun Hindi ka biktima, maging alisto! Alisto! Ayan. Maraming salamat, Captain Jobert Tolentino Jr. Mga kapuso, ang mga insidenteng tulad dito, atin niyang susuriin. Dahil simula ngayon, wala nang blind spot. Pagdating sa kaligtasan, tututukan natin yan, caught on cam. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.